Ginupitan ng kanyang girlfriend yung kanyang bangs, kaya kung inyong makikita ay maikli yung parteng gitna nito. Ating ayusin, sundin natin kung anong gusto ng ating client, ano ba yung pwede nating magawa sa kanyang buhok. Ayun, nagkasundo na kami, kaya ayan, umpisahan na natin. Lagyan na natin ng balabal, ng tissue, at i-ready na natin para sa pag-uumpisa ng ating pagugupit para sa kanya. Both side, nilagyan natin ang ipit para hindi malaglag yung part ng ibabaw nito. Bago tayo mag-uumpisa, ang gagamitin ko dito number 2 na clipper guard. Siyempre, suportahan ng ating suklay. Itulak natin o lagyan natin ng konting diin dito sa may middle part para hindi mapasobra yung paghagod natin o yung pagkakaputol ng buhok. Overcomb naman, dapat yung ating adjuster naka-half siya para siguradong maputol yung buhok. Kailangan tanggalin muna natin yung mga sobra dito para kitang-kita na natin yung ating gagawin sa susunod nating step. Number 1 na clipper guard dito sa may part ng patilya. Kung inyong mapapansin, yung part ng likod ay makapal. Yung texture ng kanyang buhok ay malalaki rin, kaya hindi natin pwedeng pwersahin ng bawas dito sa may part na ito. Maaaring tatayo yan. Saka hindi masyadong bilog yung kanyang ulo. Kaya gagawin natin ito kung ano yung nababagay na gupit para sa kanya. Gamitan natin ang trimmer sa paggawa ng guidelines. Mas okay ang trimmer kumpara sa gunting dahil mas safe siya kapag gumagawa tayo ng pinakang guhit dito sa gilid sa lugar ng ating pag-aahitan. Basain bago ahitan gamit ang ating bulak. Ayan, tubig lang yung nakalagay doon sa ating bulak. And then ahitan. Napaka-easy na nitong ahitan kapag mayroon ng pinakang guidelines dahil naputol na yung mga buhok dito sa part na to. Tatanggalin lang natin yung mga sobra sa pinakang ilalim. Hindi na tayo mahihirapan kapag mayroon tayong ginawang guidelines sa lugar ng pag-aahitan. Bago ko putulan yung kanyang buhok, binasa ko muna para mas madaling suklayin. Tapos scissor overcomb sa pagputol ng buhok. Hindi masyadong maikli para bumagsak at hindi siya tumayo. Bawasan natin yung haba nito. Texture na rin natin ang ibabaw nito. Ang texturizing ng buhok ay nagbabawas ng bigat ng dulo, saka nakakapagpabawas ng kapal. Pwede rin namang tining scissor basta marunong tayong gumamit, mag-control ng pagpapatalab ng ating tining scissor. Kailangan hindi masyadong malalim ang pagpapatalab para mas maganda yung resulta o mas maganda yung bagsak ng kanyang buhok. I-blower para matuyo yung buhok. Medyo maingay lang sa labas dahil kumakahal yung mga aso. Dito natin makikita kung okay na ba yung pagkakaputol natin sa ibabaw, kung wala na bang parting makapal, kung wala na bang tumatayo. And then lagyan natin ng hair volume powder para makita natin yung forma. Lalabas yung mas magandang forma ng buhok kapag nilagyan natin ng konting hair product. Maraming salamat sa ating mga followers, sa ating mga silent viewers, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking mga video. Ayun, naayos na natin yung bangs. Bumagay na sa gupit na ating ginawa. Maraming salamat mga kabarberos.